Okay, good day guys, no? So U14 guys yung error na sinend sa atin ng ating customer. So ito nga guys, sinervice namin dito ngayon. Nandito kami ngayon guys sa Dasma, Cavite, no? So U14 po ang gagawin natin sa Panasonic. So ito nga tinetesting namin guys para natin malaman kung anong naging problema para ma-diagnose natin. So ngayon ang issue kasi nito guys, pag ilagay nila sa wash, nagkakarga siya ng tubig. Pagdating ng kalagitnaan, mga 36, humihinto. Tapos, pag tumagal na, doon na siya guys naglabas ng U14. So ngayon, kapag ganito guys ang problema, U14, ang una natin i-check dito ay yung wiring connection, kung buo pa. Kung buo pa yung mga wiring or yung kanyang inlet motor. So yun po ang kailangan natin i-check, no? Kapag nagkakaroon siya ng U14. So ito ngayon guys, sundan nyo lang or tingnan nyo kung ano ang naging problema nito, no? Kasi nga mayroon siyang error. So tandaan nyo guys, ang U14 ay repair siya doon sa tubig, no? So ang tubig doon nakakonect yung inlet motor, no? So ayan. So ito nga binaklas natin guys yung pinaka panel para ma-check natin, no? So yan, no? So i-diagnose namin to guys, no, para makita natin ang problema, no? So itong washing machine na ito, ginawa namin to 1 month ago. So ang naging error naman nito dati is H52. So na-repair natin yung H52. After 1 month, ang mayroon na naman siyang U14, no? So ang U14 kasi guys, hindi siya connected doon sa board, no? So nasa inlet. So hindi siya pasok doon sa warranty sa ginawa namin na H52, no? Kasi ang H52 is nasa board ang problema. So ito naman U14 is nasa mga parts, no, sa inlet. So tingnan natin, i-check natin. So yun po ang sinasabi ko dito guys sa mga Panasonic, no? Kasi nga ang Panasonic guys, marami siya talagang parts na pwedeng masira, no, or nagmi-maintenance, no? So ngayon, ini-explain natin sa customer na ang repair natin sa mga ganitong brand per error ay ang warranty period niya is per error, no? Kung example, H52 ang repair natin, tapos nagkaroon siya ng H52, pasok siya sa warranty, nagkaroon siya ulit ng problema, no? So ayan na guys, binaklas na natin, tinanggal natin yung tubig, no? So tinignan namin yung tubig guys, malakas naman yung tubig niya. So wala siyang problema, galing sa hose. So sa inlet kami ngayon magpo-focus, baklasin natin yung inlet valve nito. Nandito lang guys sa likod yung pinaka-inlet niyan. So tanggalin natin to, no, para ma-check natin. So yan yung inlet sa likod guys, ito yan. Baklasin natin to para ma-check natin. May mga screw lang naman yan guys. Tapos iangat nyo na yung itim na yan. Tapos alisin nyo na lang yung mga socket ng inlet para matanggal nyo yan buo, yung lagayan ng sabon. Ayan. So madali lang naman to guys mag-check nito, no? Pero siyempre technician ang marunong, no? Kasi kung i-DIY nyo ito, medyo mahirap ito i-DIY guys. So yun, no? So ang ano natin dito, check natin individual para makita natin yung problema. Sabon. So yan. So ito nga, binaklas na natin to guys, yung pinaka lagayan ng inlet, no? So yan. So hindi ko na i-cut yung video guys para magkaroon lang kayo ng idea kung paano ito i-check, no, yung mga inlet nito. Kasi nga may mga technician pa rin na hindi nila kaya i-check, no? So, ang gagawin natin dito, ayan, naalis na natin siya dyan. Mayroon kaming ano dito guys, pang test dito, no? So, ang gagawin natin, lagay natin to sa hose, no? So, tanggalin muna natin siya dito sa kanyang lagayan. Tapos, ilagay natin siya sa hose, no? Para ma-check natin individual yung mga inlet nito. So, yan, babaklasin lang natin to guys, no? Alisin lang natin yung pinaka-inlet niya, no? So minsan kasi guys, ang problema dumi lang sa inlet, no? Kaya namin siya i-check.
Kasi kung dumi lang yung problema sa inlet, ito yung inlet guys, linisin natin. So ito nga, lagyan natin siya ng hose, no? I-connect natin yung hose ng gripo dito para ma-check natin kung barado ba, no? Kasi nga, kung barado, lilinisin na lang natin. Pero kung sira siya, papalitan natin, guys. Buksan mo rin yung ano. So, yan. Buksan mo rin yung... So, tingnan natin, no? Bubuksan lang natin yung tubig sa labas, no? Para, ayan. So, itest muna natin, guys. Ayan, test natin. Tingnan natin kung buo yung motor. Ayan, 4.9 yung gitna. Ayun, ito yung gitna. Sira pala talaga, no? Ayan, so yung patlo. Tingnan natin. Yung gitna, guys, sira talaga. Wala talagang reading, no? Ayan, ito yung patlo, guys. Ayan, 4.9. So, ibig sabihin yung motor sa gitna, yun yung sira. Wala ng reading. Ayan, no? Next stop. Ito sa gilid. Ayan, buo. No? So, ibig sabihin, guys, sira yung motor sa gitna. Wala talaga siyang reading. No? So, isang way pa sa pag-test natin, ginagawa namin dito, sinusupplyan namin to yung bawat motor. So, meron kami naka-ready dito na socket. Ayan. So, ingat lang kayo, guys. Baka makuryente kayo. No? Ayan. May naka-ready kaming socket dito. Tapos, isasaksak natin. Tingnan natin kung mayroon siyang lalabas na tubig. So, yun po yung pag-actual test. So, ayan guys, may lumabas. So, ibig sabihin yung isang motor, okay. No? Good siya. Ayan. So, lipat na naman natin siya dito sa gitna. So, pwede nyo siyang itest ng ganito, guys, lalo na kung barado. Ma-identify nyo siya kung barado. So, ayan, saksak natin, guys. Ayan, nakasaksak, wala. So, sira yung gitna. Ayan. So, isa naman, saksak natin. So, pwede nyo gawin to, guys. No? Pero ingat na kayo, baka makuryente kayo, guys, ha. So, pwede nyo yan sa gawing actual na ganong test para makita nyo barado o sira. Ayan, okay yung isa. So, yung gitna talaga yung confirm na sira. So, dahil ito ay set, no, hindi naman natin pwedeng palitan yung gitna lang. So, ang gagawin natin, palitan ito natin ng buo, no, kasi nga, nakita natin may problema. Basta tandaan nyo, guys, pag nag-U14 ng inyong washing machine, inlet valve ang problema kadalasan. Pero i-check nyo rin, guys, yung pinaka-wiring kasi baka mamaya putol pala yung wiring, nangat-ngat, kaya mag-U14 din yan. So, ito ang issue nito, talagang palit inlet. No? So, ito nga yung pamalit namin, guys. Double check natin, test natin. Para sure na good yung maikabit natin. No? Titingnan natin yung resistance value. Para makita natin kung okay. So, yan. So, ito yung sasalpak natin dyan. Ayan. So, yun, no? So, confirm natin na inlet valve ang sira. So, yun, no? I-fix lang natin to, guys, para matesting na rin namin to, no? Pag washing machine mo'y sira, may master na mag-aayos, tara! Mga pare at mare, pakinggan nyo tong kwento. May expert sa washing, di ka na manulito. Front load, top load, lahat kayang ayusin. Direct drive o belt drive, siguradong gagaling. Kapag may tumutulo, o di kaya'y tumitingkad, Nurture Blocks ang sagot, tawag mo lang agad. Ayos na master, tawag mo lang. Washing machine doctor, Nurture Blocks. So, yun na nga, guys, no? Titesting na namin to, no? So, yun. Nilagay natin yan sa rinse para malaman natin kung magkarga siya ng tubig, no? So, ayan, guys. After niyang mag-rinse, umikot na siya, nagkakarga siya ng tubig. So, working na po ito, guys. No? So, okay. Thank you. Bye-bye.